Nestor, gaano karami ang nakitang supply ng bigas at gaano katagal nang nakaimbak ang mga yan sa mga bodega dyan sa Bulacan? Monica, hindi bababa sa 300 kaban ng imported na bigas ang nakita sa loob ng tatlong warehouse dito sa Bukawi Intercity. Tinatayang nasa 3 buwan na itong naka-stock ayon sa BOC. Nag-inspeksyon kaninang umaga sa malalaking bodega ng bigas sa Intercity Rice Mill sa Bukawi, Bulacan ang Bureau of Customs at Department of Agriculture kasama ang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin. Tumambad sa kanila ang maraming nakakamadang mga imported na bigas sa FS Rice Mill, San Pedro Rice Mill at Great Harvest Rice Mill. Nang usisain, 3 buwan na palang naka-stock sa mga bodega ang mga bigas na galing Vietnam at Thailand. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maliwanag na hoarding ang ginawa dito ng mga importer. Greed. Moderate your greed lang. Lahat pwede naman tayo dito, walang problema tayo. Pero yung nakikita nyo, moderate mo na lang kasi nakikita nila, uy, atas yung presyo ng Vietnam rice o Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pag-akyat. Pag naman, di ba? Tutol din si House Speaker Romualdez na mag-stock ang mga importer ng bigas ng 3 buwan sa bodega. Anya, hindi ito dapat tumagal ng 1 buwan, lalo't sinasabi nila na wala naman palang shortage ng bigas. Anya, marami naman palang nakarating sa bansa na imported na bigas galing Vietnam at Thailand. Ang dapat na nito ay ibenta ng mura o di kaya ay ibenta sa Kadiwa Store. May sapat na supply, i-unload, ibaba na, may tumuhin na Kadiwa, the very least, no? Pero dapat naman talaga ilabas na. Para kung pagbisita natin, yan ang mensahe natin. Nakikiusap tayo sa lahat. Sa mga importer, sa mga trader, di ba? At sa lahat ng mga nandito. Yung mga kapitalista dito. Ibaba na lang. Ipinasara muna ng Bureau of Customs ang 3 bodega habang iniimbestigahan ang kanilang mga dokumento. 15 araw ang binigay na palugit sa mga importer para maisumite ang kanilang mga dokumento. Sakaling may kulang o walang maipakitang mga papeles na inaangkat na bigas, kukumpiskahin ang mga ito ng BOC. Kita po natin talagang maraming imported. And we will be requiring them to present the proof of payment of duties and taxes on the imported goods found. Kailangan po natin ma-establish kung talagang legitimate naman yung pagpasok ng mga bigas na to at kung tama yung pinagbayaran. At wala hong illegal na sa pagpasok ng mga bigas po. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. So sa inspection, sir, wala. Actually, lahat naman po yan. Lahat po na nandito kasi open naman po kami. Lahat po yan may permit. Yan lang po yung sasabihin. Ayon naman sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Quezon Representative Mark Enverga, kung maibebenta ang mga imported na bigas sa mura at sasabayan pa ito ng anihan ng palay sa buwan ng Setyembre, ay posibleng bumalik sa 40 pesos ang kada kilo ng bigas. Tuloy po namin na didinigin ito, particular na kami dito ngayon nakatutok sa presyo. So babantayan din namin yung farm gate price ng pagbibili in the coming 2 weeks, para masiguro natin walang magsasamantala rin doon sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. Monica, ayon kay House Speaker Romualdez, sinabi nito na hindi lang ito ang unang beses na kanilang pagbisita, kundi meron pang mga susunod na pagbisita at inspeksyon na gagawin dito sa Intercity Rice Mill. At pakiusap niya sa lahat ng mga millers at maging sa importers at mga rice mill dito at traders dito sa Bukawi, Bulacan, na sila ay wag nilang gawin itong ang gawin yung imported na bigas dito sa Bukawi kung ito ay hindi naman rehistrado o wala namang dokumento. Babantayan ito ng BOC at ito ay talagang tututukan para maiwasan din yung magkaroon ng hoarding dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan. Monica. Nestor, ano ba ang batayan para masabi na nagsagawa ng hoarding ang isang kumpanya? Gaano katagal yung time frame? Kasi ito 3 buwan na parang hindi nila inilabas yung kanilang mga produkto. Pero Nestor, ano yung talagang batayan para masabi na ito ay hoarding talaga? Ayon kay Sir Martin Romualdez, sinabi niya na dapat 1 buwan lang yung pinakamatagal na stock ng bigas na imported dito sa mga warehouse.
At pagka tumagal doon ng nasa 3 buwan, masasabi na nila itong hoarding. Okay. So kung mapapatunayan, obviously nagtatlong buwan na, so parang lumalabas, nagkaroon talaga ng hoarding, no? Nestor, kung talaga 1 buwan kailangan na ilabas na, ay lumagpas sila doon. Ano ang maaaring kaharapin na kaso nitong mga importer kung sakasakali nga na sila ay talaga mapatunayan na nag-hoarding? Sa ngayon nga, Monica, kung mapapansin mo sa aking likuran, pinasara itong warehouse dito sa 3 warehouse ng Bukawi, at ito ay dadaan sa 15 days na investigasyon ng BOC. Dapat makapagpasa sila ng dokumento at permit. Hindi pa pwedeng kulang, dapat kumpleto na ipasa ito sa BOC. At pagka ito ay kulang yung kanilang dokumento, yung lahat ng kanilang mga bigas ay mapupunta doon sa gobyerno. At ito nga ay magiging parusa din sa kanila, at posible ring makasuhan din yung mismong importer dito o sino mang may-ari ng nasabing yung mismong warehouse dito sa bigasan sa Bukawi, Bulacan. Alright. Maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa Bukawi, Bulacan.